Ayun, praise the Lord po sa mga nagpatotoo. Amen. Ako din po, magpapasalamat din ho ako, pero hindi po ako isa doon sa nabigyan, ha. Magpapasalamat po ako kasi magpapasalamat po ako kasi alam niyo po yung mga kapatid, nitong mga nagdaang araw, panahon po, sabi nga, kakaunti lang yung gawain natin, amen? Bihirang-bihira, but then, sabi napakasulit po na makarinig ho ng, alam niyo yun, pagtutuwid, ah, um, sermon sa ating mga ngaral. Amen? Pinagpapasalamat ko po yun kasi napakasarap ho na sabi may nagko-correct ho sa atin. Amen? Na sabi nga ho, hindi lang ho sa mabubuting bagay tayo dapat magpasalamat. Amen? Meron pa ho ba ditong na-hurts kapag sabi, nare-real talk? Amen? Ako ho, natutuwa ho ako kapag ganun na sinasabi yung katotohanan. Amen? Kasi sabi nga daw ho sabi ng Biblia, yung katotohanan man po ay masakit. Amen? Pero sabi, yung katotohanan po yung magpapalaya sa atin. Amen po ba? Kaya nung mga nakaraang araw na nagdaan, simula kay Kuya Lori, kay Pastora, sa preaching ni Pastora, maririnig ho natin doon yung correction. Amen? Yung paalala bilang isang kapatid na sabi nag-aano din na mapaayos yung buhay nating mga miyembro sa CFC Church. Amen po? Yun po, pinagpapasalamat ko po yun. Sabi, hindi ho tayo tulad ng ibang church na sabi, puro mabubulaklak na salita lang yung maririnig natin. Amen? Hindi po tayo tulad ng iba na sabi nga, ang mabukang bibig lang is yung kaloob, di ba? Magbigay kayo, pag nagbigay kayo, ipagpapalain kayo ng Diyos. Hindi ho eh. Dito sa church natin, kahit sabi nakakarinig tayo ng mga pagtutuwid, sabi nga ho, higit pa yon. Sabi higit pa yon sa sinasabi ng iba na sabi pagpapalain daw tayo, pero ang totoo, hindi naman. Amen? Sabi kapag natanggap ho natin yung katotohanan, sabi yun po yung start, magbibigay ng start para po tayo pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Sabi kapag natanggap ho ito natin ng buong puso. Amen? Yung walang pagmamalaki, walang pagmamataas. Amen po ba? And sabi nga ho, naalala ko yung turo nung last Friday. Sabi po dito sa church is napakaluwag ho natin. Amen po ba? Sobrang luwag ho natin, parang sabi nga hinahayaan na lang ho tayo sa gusto nating gawin. Amen? And nabago ho yung thinking ko nung mga time na yon. Kasi ho, before, sabi ho, ang tingin ko ho sa ibang church, ay parang nag-aaksaya lang sila ng oras, panahon. Di ba? Sabi nga, ah, on time sila pagka may pinapatawag sila ng church, on time sila. Kapag may sinabi yung pamunuan, lahat sila sumusunod. Ang tingin ko ho doon is sayang. Ganun ho yung thinking ko noon, yung pag-iisip ko. Sabi ko, sayang naman na napakasipag nila, di ba? Mga masunurin, amen? Pero sabi, hindi nila nauunawaan pa totally yung salita ng Diyos. Pero nung pinaalala ho sa akin yun, nung last Friday, sabi ko ho, mapalad ho pala talaga sila. Kasi ho, meron hong leader na nag-aayos po sa kanila. And parang mas nakita ko ho na tayo ho yung mas kawawa. Amen? Na sila nga nagagawa nila ng maayos. Nagagawa ho nila ng tama. Di ba? On time sila kapag sinabi ng church. Hindi ho sila nagpapabaya sa mga gawain. But then tayo ho, sabi ho, walang-wala ho tayo sa kalingkingan. Amen? Nito hong nakalipas na panahon, sabi almost 3 weeks ho tayong inulan. Amen po ba? Nakakapanghina ho kapag walang gawain. Amen po ba? Nakaka-drain mga kapatid.
Nakakalungkot lang ho kasi, 'di ba sabi, ah, bilang isang mananampalataya ho, bilang isang Kristiyano, sabi ho, may nakaalala ho ba na mga kapatiran sa pananampalataya na kamustahin ho yung bawat isa? Amen? Bisitahin yung bawat isa? Andiyan po si kuya, andiyan po si pastora, palaging nagtatanong, palaging nag-aas kung kamusta yung mga kapatiran, kamusta yung sila, kamusta yung pamilya gato, ganyan. Ayos lang ba sila? Ayan. But then sabi, hindi lang ho sila pastora dapat yung gumagawa nun mga kapatid. Sabi, bawat isa ho dapat sa atin. And sabi ho, hindi ho ako exempted doon mga kapatid. Aminado ho ako na may pagkukulang. Amen? Dumaan ho yung 3 linggong maulan. Sabi, hindi ho enough yun para pigilan ho yung gawain ng Diyos. Amen? May nakaalala ho ba na sabi, bawat isa ho sa atin, i-message man lang yung mga kapatiran, kamusta ho ba kayo dyan mga kapatid? Buhay pa po ba kayo? May ganun ho ba? Wala hong nangyaring ganun But then, sabi, by the grace of God ho mga kapatid, sa awat habag ng Diyos. Sabi nga ho sa Roma 12, sabi, alang-alang ho sa napakaraming pagkakataong kinahabagan, kinaawaan tayo ng Diyos. Amen? Gano'n na ho ba karami? Sobrang dami na ho, hindi na ho natin mabibilang. Sabi, araw-araw sa buhay ho natin, kulang ho tayo. Hindi ho tayo sapat. But then, sabi, in the long run ng buhay natin na hindi ho tayo ganon kasapat sa Diyos. Sabi, andito pa rin ho tayo, buhay pa rin ho tayo. Men, nabibigyan pa rin ho tayo ng pagkakataon. Lalo po sa buhay ko, mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi sabi, mas marami hong deserving na gamitin sa harapan. Amen? Meron ho dyan, mas matatagal na at mas marurunong pa ho kay Kuya AJ. Si Kuya AJ ho, hindi naman nakapag-aral ho ng Bible school. Wala hong ganun si Kuya AJ. Wala rin hong tinapos na maganda si Kuya AJ. But then, sabi nga, thank you Lord kasi, di ba? Patuloy nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos sa buhay ko. And sa akin hong pagbubulay-bulay, naunawaan ko ho na, sabi nga ho ng Biblia, para wala ho akong maipagmalaki sa Diyos. Amen? Hindi niya ho ako binigyan ng kakayanan sapat na hindi niya inalaw sa buhay ko yun na makatapos ako or marating ko yung mga bagay na sabi nga hindi ko narating, na narating ng iba. Sabi ho, para ho hindi ho makapagmalaki si Kuya AJ sa harapan ng marami, sa harapan ng Diyos. And pinagpapasalamat ko sa Panginoon yon mga kapatid. Sana ho, kayo din ho mga kapatid, hindi lang ho kapag may na re-receive tayong blessings, saka tayo magpapasalamat sa Diyos. Chat ko nga ho kay Sister Gina Amazing kapag may blessings. Amen? Ganun naman ho talaga yung Diyos mga kapatid Amen po ba? Ang Diyos ho, sabi ho, hindi ho nagkukulang. Hindi ho nagpapabaya kahit minsan sa buhay natin mga kapatid. Sabi nga kahit pasaway ka, kahit hindi ka sumusunod sa Diyos, binibless ka pa rin niya Binibigyan ka pa rin niya ng, sabi, pangangailangan mo. But then, ayoko ho na masanay ho tayo mga kapatid na tuwing may matatanggap lang ba tayo, tsaka lang tayo magiging grateful sa Panginoon? Amen po ba? Speaking of, yung sino ba yung binanggit ni Kuya Albert kanina? Speaking of Job. Job ba? No. Sino? Sino po? Ano? Babaeng dinudugo. Diba? Yung babaeng dinudugo, sabi, 12 years na dinudugo. But then sabi, umaasa pa rin siya na sabi, one day, di ba?
Pagagalingin siya ng Diyos. Hindi ho siya nagreklamo sa buhay niya na bakit ginawa yun sa kanya, bakit pinahirapan siya. Amen? Andun pa rin ho yung pagiging thankful niya. Sabi kahit sa dala-dala niya. Amen? Nasabi, 12 years, may kaya ho ba nun? 12 years kang dinudugo, saan napupunta yung dugo mo? Diba? Saan ka kumukuha ng dugo? Dati wala hong yung nagsasali ng dugo dati. Amen? Ganun ho kabuti ang Diyos. Doon ho natin makikita na hindi ho nagpapabayaan Diyos sa buhay ng bawat isa. And sa buhay ho ni Job, di ba? Na makikita ho natin yon. Nasabi, hindi lang sa mabuti tayo dapat magpasalamat. Sabi, dapat araw-araw ng buhay natin, amazing. Amen? Araw-araw ng buhay natin, dapat hinihingi natin ng pagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Kasi ho, karamihan ho ang nagiging sitwasyon ng buhay ng tao ngayon, kapag may natanggap, grateful, masaya, Lord, thank you Lord, hindi mo kami pinabayaan. Amen? Pero kapag nandun naman siya sa time, nasabi, kagipitan, walang-wala, ayaw naman lumapit sa Diyos. Ni hindi mo maririnig na pinapasalamatan niya ang Diyos. Ni hindi mo makikita yung presensya niya sa gawain ng Diyos. Kapag nandun siya sa araw na sabi walang-wala siya, gipit na gipit siya. And ayoko masanay tayo mga kapatid sa ganong klaseng mindset, ganong klaseng buhay. Na sa tuwing may magbibigay lang sa atin, tsaka lang tayo magpapasalamat, tsaka lang tayo magagalak, tsaka lang tayo ma-amaze kay Lord. Kapatid, binigyan ka ng buhay ng Diyos sa araw-araw, at yun pa lang po ay sobrang amazing na sa Diyos. Amazing na ho para sa atin yun, mga kapatid. Yun pa lang ho, dapat na ho nating ipagpasalamat. Nung time, eto kapatid, isipin nyo, nung time na ikaw ay gipit, nawalan ka ba ng buhay? Hindi Nung time na ikaw ay isang beses lang kumakain sa isang araw, namatay ho ba tayo? Hindi naman po O ito na lang ho, nung time nung 3 linggong sunod-sunod na sabi tag-ulan. Si Kuya AJ ho, halos 2 linggong hindi nakabiyahe. Si Kuya Ambit din. Namayat ba si Kuya AJ? Hindi naman namayat si Kuya AJ 2 linggo mahigit na walang biyahe si Kuya AJ. Amen? Maulan ho nun wala akong biyahe, wala akong kita. Wala akong trabaho yung wife ko. Si Kuya AJ lang ho yung nag-work para sa amin. But then sabi, hindi naman numipis yung mukha ni Kuya AJ Hindi naman nabawasan ng timbang Diba? So dapat ho maging grateful po tayo sa mga ganong sitwasyon ng ating buhay. Amen? Sabi kahit sa maliit na bagay, sabi kailangan nating ipagpasalamat sa Panginoon. Yung magising lang ho tayo sa araw-araw, praise the Lord na ho yun. Thank you Lord na ho yun. Si AJ ho nun, hindi nakabiyahe, nasiraan pa ng motor. Siyempre, nasiraan ng motor, gastos Imbis na yung pampagawa ng motor is para na lang sa amin, na ilagay pa doon sa pampaayos ng motor. Hindi ho biro magpagawa ng motor ho. But then sabi, na-sustain kami. 3 weeks, tuloy-tuloy, sustainable. Amen? Hindi ho kami nagutom. Andyan ho yung, sabi may nagpapadala ho ng libreng ulam. Shout out po sa mga nagpapadala ng libreng ulam Maraming salamat po. Amen? Dahil ho sa inyo, nalalamanan ho yung tiyan namin. Amen? Yun po yung sabi nga ho, kapag alam ni Lord, na sabi, nagtitiwala ka sa Kanya, sabi, hindi pwedeng hindi Kanya pabayaan. Ay hindi pwedeng hindi Kanya tulungan. Hindi Kanya pababayaan, kapatid. Promise ho ni Lord yun. Sabi, ang Diyos ay may isang salita. Sabi,
in any circumstances sa ating mga buhay. Amen? Sabi, anuman ang pagdaanan mo, nasa ang sitwasyon ka man, kahirapan, kawalan, kabigatan, sakit karamdaman. See, nakita ho natin yung mga patotoo ng ating mga kapatid. Hindi ho nagkulang ang Diyos, mga kapatid, sa ating buhay. Kung meron man ho nagkulang, tayo ho yun. Nagkulang ho tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Napabayaan ho natin yung mga dapat, sabi, ginagawa ho ng isang totoong mananampalataya. Amen po ba? Kaya sabi, tuwing may matatanggap ka lang ba magpapasalamat? Pasalamatan mo ang Diyos kasi buhay ka pa, kapatid. Pasalamatan mo si Lord kasi nakakatayo ka pa. Pasalamatan mo si Lord kasi humihinga ka pa. Kung hindi iaalaw ni Lord, sabi, hindi natin magagawa yung mga bagay na, sabi, gusto nating gawin sa ating mga buhay. Kay Lord pa rin ho dapat tayo dedepende. Amen? Kaya maraming salamat ho sa Diyos. Diba? Ito ho yung sabi, yung mga pagkakataon na, sabi nga ho hindi pwedeng mapalitan ng halaga ng pera. Yung pagkakataon na marinig pa natin yung salita ng Diyos, yung maranasan pa natin yung habag ng Diyos sa ating buhay. Ito po yun, kapatid. Kaya gusto ko po, mga kapatid, na this time, maging seryoso ho tayo. Amen? Napakaganda ho ng topic natin ngayon, mga kapatid. Sana ho wala hong aantukin, wala hong pipikit. Amen? Tuon po natin yung ating puso't isipan. Amen? Sa salita ng Diyos. Sama-sama ho nating pag-aralan. Sama-sama ho natin lakaran yung salita ng Diyos. Kapatid, mga kapatid, yung nagsasalita ho ngayon sa harapan, hindi ho ako basta mangangaral lang ho. Kasama ho ako dun sa ipapangaral ko ho. Amen? Kasama niyo ho ako dun. Kailangan ko pong i-apply sa sarili ko kung ano po yung sinishare ko sa inyo na word. Amen? Kasi kung hindi ko i-apply yun, sabi, mapapabulaanan ho tayo. Amen? Wala hong kwenta, wala hong halaga. Amen? Sino ho gusto ng 30 minutes lang si Kuya AJ? Taas ang kamay. Iniksihan ko lang ho kasi mahaba ho ito eh. Alam ko ho na medyo tayo sa oras. Si Kuya AJ kasi walang pigil pagka nag-start na. Yun. Dalawang. Punta ho tayo sa Matthew 21. Alam ko ho, ito, madalas na ho natin itong marinig at ilang beses na ho natin itong nabasa sa Biblia. Amen? Matthew 21, verse 1. Umpisa natin sa Matthew 21, verse 1. Ito ho, sikat na sikat ho ito, mga kapatid. Yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Amen? Naalala niyo ho ba? Start po natin sa verse 1. Yan. Basahin po natin na sabay-sabay, mga kapatid. Makinig po ha. Sabi po dito, malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayon ng Bethphage, na nasa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod. Next. At sinabi, pumunta kayo sa susunod na nayon, makinig church ha, makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali kasama ang bisiro nito, kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. So stop muna tayo dyan, church. Yung Matthew 21 ho, is kilala ho. Sabi nga ho, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Amen? At alam ho natin kung ano ho nangyari nun nung pumasok si Jesus sa Jerusalem. Pero before that, bago natin ipagpatuloy, alam niyo ho ba yung word na system?
Sistema, mga kapatid. Word na system, sistema. May nakalimutan ako. Kaya pwede kong isend sa'yo. Yan. Para mas maunawaan, maintindihan natin yung word na system o sistema. Meron po tayong visuals. Nakalimutan ko isend kay Kuya Luis. Sorry po. Yan. Di ba ho yung sistema, naalala nyo ho? Ano ho ba yung ibig sabihin ng sistema? Yung sistema ho is sabi yun po yung, sabi nga, parang mga patakaran dito sa mundo. Halimbawa ho, sa ating gobyerno. Amen? Sabi may presidente, may vice president, amen? And may mga senators, amen? May mga kanya-kanya ho, may mga baitang ho. Amen? Para ho sabi yung sistema ho, para saan ho ba yung sistema, mga kapatid? Yung sistema ho is para sabi nga ho sa kaayusan. Amen? Para maging maayos ho yung takbo. Amen? Dito sa mundo. Kaya lang, mga kapatid, sabi, may original ho na sistema ang mundo. Amen? Kuya Luis, pwedeng pakita natin yung ano? Nandiyan na ba? Masend na? Piliin mo yung system, yung ano, yung may mga ano. Yan. Sabi dito, ano ang sistema? Yan. Yan, makikita ho natin, sabi may mga sistemang pantao, may sistemang panlipunan, may sistemang pangkalikasan, may sistemang pang-ekonomiya, at may sistemang pang-edukasyon. Amen po ba? Pero mga kapatid, sabi ho, saan po ba nagmula yung salitang sistema? Kanino ba siya nagsimula? Sabi, pag binasa ho natin ang Biblia, sabi ko, sa Diyos ho nagsimula yung salitang sistema. Amen? Tingnan niyo ho kung paano sa Genesis. Sino po yung mga nagbasa ng libro ng Genesis? Di ba? Kung paano niya binuo yung ating daigdig, sabi, may unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, di ba? Pang-apat, pang-lima, hanggang pang-pito. Amen? 6, 7. Sabi, ang Diyos, sabi ng Biblia, ang Diyos, sabi, God of order. God is a God of order, mga kapatid. So, sa Diyos, nagsimula ho yung sistema. But sabi nga, nung sa Genesis, mga kapatid, nung pumasok ang kasalanan sa buhay ni Eva at ni Adan, nung time nila, dapat ho may susundin lang ho yung si Eve tsaka si Adam that time. Ang gusto ng Diyos, susunod lang sila sa Panginoon. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Amen? Binigyan sila ng, sabi, ito yung mga makakain nyo, ito yung hindi nyo pwedeng galawin, kayo yung mamumuno sa mga hayop. Amen? Yun po yung design o sistema ng Diyos sa buhay nila noon that time. Amen? Pero sabi, nagbago ho eh. Simula ho nung pumasok yung kasalanan. Diba? Nung kinain ni Eve yung apple, or sabi nga, wala sa Bible pala, sorry, wala hong sinabing pangalan. Yung prutas. Prutas lang ho siya. Wala hong sinabing apple. Amen? Nung kinain niya yung prutas, sabi nung pumasok yung kasalanan, doon ho sila nagkaroon ng karunungan, kaalaman. At nung nagsimula ho yun, sabi, doon na ho sabi, di ba, kinurse ng Diyos sila, sabi, yung lalaki, magpapakahirap
sa pagtatrabaho, magbubungol ng lupa, and then yung babae, maghihirap, sabi sa pamamagitan ng pagbubuntis, di ba? And sabi doon na ho sila nagkaroon ng sabi, yung karunungan, yung naghahanap sila ng buhay o ikabubuhay nila. Yung mga nandito ho noong last Friday, di ba, naalala nyo ho yung tinuro sa atin? Sabi ang mga tao, sabi ngayon, sa panahon natin ngayon, sabi may kanya-kanya na hong kaisipan. Nasabi may kanya ho silang way kung paano mabuhay. Merong, magtatrabaho ako para may makain kami. Magdodoble trabaho, mag-OT. Ganun ho sa panahon natin ngayon, may kanya-kanya hong way para mabuhay. Amen? Ang nakakalungkot ho doon, sabi, nasira ho yung sistema ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi, nasunod ang ating sarili kaysa sa Diyos. Ano ho nangyari nung sinunod natin yung sarili ho natin? Ito ho, nagkaroon ho tayo ng mga sistema sa mundo. Sistema sa pangtao, sistema panglipunan, sistema pang kalikasan, di ba? Nagkaroon ng maraming sistema na dapat, napakadali lang ng buhay ho natin dapat, mga kapatid. Sabi, walang kahirap-hirap, susunod lang tayo sa Diyos, tapos si Lord na yung bahala sa lahat. Yun lang ho sana tayo. At kaya pwede yung ipakita mo yung pangalawang picture. Yung sa system pa rin yung kuya. Check mo dyan. Yung parang definition ng sistema ng tao at definition ng sistema ng Diyos. Tingnan nyo ho kung ano yung pagkakaiba ho ng sistema ng tao. Talagang napaka-wicked ho, sabi nga ho ni Sister Gina. Napaka-wicked ho natin mga tao. Amen? Yung comparison, kuya, nakita mo? Yan. Ayan, sistema ng mundo at sistema ng Diyos. So makikita ho natin dito. Kita nyo ba, church? Kita nyo? Tingnan nyo ho mga kapatid. Sa sistema ng tao, mga kapatid, ito ho ang pinagmumulan ho ng kanilang authority, sabi nga ho is tao, kapangyarihan, pera, impluensya. Yun po yung sa tao. Pero yung sistema ho ng Diyos, sabi, kanino ka lang dapat aasa? Wala hong iba kundi yung Diyos at sa kanyang salita. Tingnan nyo sa tao, napakarami. Pero sa Diyos, isa lang. Ang Diyos lang. Magtitiwala ka lang sa kanyang salita. Sabi, pangunahing motibo, ano ba yung motibo ng sistema ng tao? Amen? Sabi, sistema ng tao, sarili, ambisyon, kapakinabangan. Amen? Doon gumagana ho yung sabi, sistema ng tao. Sabi, bakit ka ba gumigising sa araw-araw, kapatid? Para kanino ka bumabangon? Amen? Sabi ng patalastas. Sabi, ano ba yung purpose? Bakit ka nagtatrabaho? Amen? Sa tao po, sabi, kapag wala ho o hindi niya kilala ang Diyos, sabi, nagtatrabaho siya para mabili niya yung gusto niya, para ma-fulfill niya, sabi, yung nakakapagpasaya sa kanyang sarili. Yun po yung sa tao. Pero sa Diyos po, sabi, ano ba yung pangunahing motibo nasa sistema ng Diyos? Sabi, sa sistema ng Diyos, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Nakita niyo yung difference? Kapag sa tao lang ho, sabi, wala hong ibang iniisip kundi sarili. Amen? Kung ano lang yung gusto niya. Yun lang yung gusto niyang mapangyari. At dito niyo makikita na kung ang tao ay sa Diyos talaga. Sabi, kapag yung iniisip niya na lang ho is yung paano masunod ang Diyos, paano niya ipapakita sa Diyos yung kanyang pagmamahal at sa kanyang kapwa. Amen? Pangatlo, sabi, paraan ng pagtatagumpay. Sa mundo ho, sabi ho, pagkukumpetensya. Daya, panlilin lang. Ganun ho yung sistema ng tao. Pero sa Diyos ho, sabi,
katotohanan, pagsisikap, at integridad. Amen po ba? Nakakasunod ba tayo mga kapatid? So makikita ho natin, napakalayo ho ng kaibahan ng sistema ng tao sa sistema ng Diyos lang dapat. Napakasimple lang ho ng gusto ng Diyos. Diba? Napakasimple lang ho sana ng buhay natin. Karamihan ho sa atin nagrereklamo, ang hirap ng buhay. Totoo po ba? Pero sino ho ba yung nagpapahirap sa ating mga tao? Tayo lang din hong mga tao. Sarili lang din ho natin yung pinapahirapan natin. Kasi sabi nga ng Diyos, umasa ka sa akin, ipagkatiwala mo lahat sa akin. Pero dahil may motibo pa sa puso, hindi makontento, kaya sabi, ginagawa niya yung mga bagay na sabi makakapagpahirap sa kanya. Amen? Sabi dito, basihan ng halaga. Sabi, itsura, yaman, posisyon. Ang basihan sa Diyos, sabi ano ba? Puso, karakter, katuwiran. Amen? Sa sistema ho ng tao, sabi, makikita mo na ayos ang pamumuhay ng isang tao kapag sabi, sa itsura daw, sabi, maayos na pananamit. Amen? Sabi, mayaman, may posisyon. Amen? Pero sabi, makikita nyo yung definition ng isang totoong Kristiyano. Sabi, ito lang may tamang puso, may tamang karakter. Ano ba yung karakter dapat ng isang tao? Yung kasunod do, sabi yung mapagmahal sa Diyos at mapagmahal sa kapwa. Sabi, posisyon. Karamihan ho sa atin ngayon. Kahit sa church, nangyayari. Gustong tumayo. Para saan? Gustong maging bida sa harapan. Para saan? Para ba papurihan ng Diyos? Minsan ho, hindi Para mapurihan ho yung sarili. Gustong makarinig ng mga papuri, palakpak. Diba? Which is hindi ho tama. Kasunod ho, sabi, tanawin sa buhay, panandalian hanggang dito lang. Diba? Yung mga nakikita ho natin dito sa mundo, mga kapatid, pag-isipan nyo mabuti, church. Yung nakikita natin dito sa mundo, lahat po yan panandalian. Lahat po tayo mamamatay, mga kapatid. Wala hong forever dito sa mundo. Ang forever ho na kay Jesus. Amen? Sabi nga ng Biblia, makamtan mo man lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung mapapahamak naman ang nag-iisa mong kaluluwa, baliwala ang lahat, mga kapatid. Sayang. Amen? Pero sa Diyos, sabi, tanawin sa buhay, walang hanggan, may layunin sa Diyos. Amen? Alam ko ho, gusto natin lahat dito yung walang hanggang buhay. Amen po ba? Gusto niyo ho ba na magkaroon ng walang hanggang buhay? Sundin niyo ho ang Diyos. Amen? Sabi, kinalabasan. Ano yung kinalabasan? Dahil sinunod mo yung sarili mo, yung sistema mo, ito ho yung kinalabasan. Kawalan. May ano na tayo, may clue na tayo, church, kung bakit palagi tayong hirap. Bakit palagi tayong kulang kapos. Kasi, sino daw yung sinunod natin? Sarili. Sabi, kawalan ng kapayapaan, pagkabalisa, hiwalay sa Diyos. See? Sabi, kapag inuuna natin yung sarili natin, pinipili natin yung mga desisyon natin sa buhay na, sabi nga, kala natin okay, kala natin tama. Sabi, yun po yung nagiging kinalalabasan. Sabi, kawalan ng kapayapaan. Sabi, worried ka. Kung ano-ano iniisip mo, ano kaya kaulamin namin? May pagkain ba kami bukas? Meron pa nga ho eh. Sabi, ano ba yung susuotin na mong problema? Susuotin na lang na mong problema pa. Amen? Si Kuya AJ ho, wala hong maraming damit, wala hong maraming pamalit. Paulit-ulit lang ho kung papansinin nyo ho. Paulit-ulit lang ho. Minsan lang ho, parang siguro mga 2 times a year, makabili lang ho ng bago. Amen? Hindi ho natin dapat isipin yung kung ano yung susuotin eh. Sabi, ang iniisip ho dapat ng isang Kristiyano, ano daw ho, sabi, ayan, pag sinunod mo ang sistema ng Diyos, ano ho daw yung kakalabasan? Meron kang kapayapaan. Kagalakan, buhay na walang hanggan, kasama ang Diyos. Amen po ba, church?
So nakita ho natin yung comparison. Nakita ho natin kung gaano ka-wicked yung sistema natin na sabi pinagpalit natin sa sistema ng Diyos. But ngayon ho, balik ho tayo sa Matthew 21. Sabi ho dito, pumasok si Jesus sa Jerusalem. Sabi, anong nangyari nung pumasok si Jesus? Sabi dito sa verse 2, sa verse 3, kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hahayaan na niya kayo. Verse 4, nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta. Sinong propeta? Sabi ho sa verse 5, sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Sayon, napaparating na ang kanilang hari, mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. So nung pagpasok po ni Jesus sa Jerusalem, sabi ho, natupad ho yung nakasulat sa Old Testament. Saan po natin makikita yon? Sabi, sa Zacarias. Zacarias 9, verse 9. Doon ho natin makikita yung sabi, yung kinote ni Jesus. Nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, sabi ho, may nangyari, may natupad. Dito pa lang ho, makikita ho natin kung gaano katotoo ang salita ng Diyos. Kung gaano, sabi nga, gaano siya ka-faithful sa kanyang salita. Pinangako ng Diyos na babalik siya. Nangyari po ba o hindi, church? Nangyari ho ba na bumalik ang Diyos? Nabasa ho natin, bumalik ang Diyos. Sabi, natupad na isa katuparan, yung salita or yung nasa aklat ng Sakaraya. Nasabi, bumalik, dumating ang Diyos, nasabi, mapagpakumbaba. Sakay ng isang asno. And mahalaga rin ho na malaman ho natin, mga kapatid, yung simbolismo ho ng isang asno. Kasi ho dito, church, sa time nila, alam na ho nila na darating ang Diyos. Pangako ho sa kanila yun Church, makinig po Pangako ho sa mga Israelita yon na babalik ang Diyos. So alam nila na babalik ang Diyos. Pero, ito yung pero mga kapatid, hindi nila alam kung sa papanong pamamaraan. Pero malinaw na sinabi sa Zacarias, nasabi, darating siya na mapagpakumbaba. Ang ine-expect ho doon dati ng mga Israelites, nasabi, darating yung kanilang tagapagligtas, si Jesus, nasakay ng isang kabayo, nakasama ang kanyang mga sundalo, ang inaasahan ho nila noon is para palayain sila sa kamay ng mga Romano. Kala nila, ang inaasahan nilang darating, sabi nila, is yung sabi kapangyarihan na magpapalaya ho sa kanila sa pagkakaalipin sa kamay ng mga Romano. Pero doon ho sila nagkamali, church Sabi, dumating ang Diyos sa hindi nila inaasahan. Dumating ang Diyos na sakay ng isang asno. Sabi ho, ang kabayo ho, ay sabi, simbolo ng kalakasan, amen, digmaan, kaharian, and ang simbolo naman ho ng asno, sabi, kapakumbabaan, amen. Kaya pwedeng mo yung picture. Kaya may picture din ho tayo, mga kapatid. Nagpatulong ho tayo sa ating kaibigan para magkaroon ho tayo ng visuals. Amen? Yan. Simbolismo ho. Sabi ho dito, ang kabayo, simbolo ng kapangyarihan ng tao, kaharian, makalupa, digmaan, karangalan, sariling lakas.
Pero yung simbolo ho ng asno na sinakyan po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, sabi, simbolo ni Kristo bilang hari na mapayapa, mapagpakumbaba, naglilingkod at nagdadala ng tunay na kaharian ng Diyos. Amen? So doon ho binali ng ating Panginoon yung kanilang paniniwala na sabi darating ang Diyos para iligtas sila. Pero hindi nila alam, yes, darating ang Diyos para iligtas sila, pero sa ibang pamamaraan. Amen? Tuloy ho natin yung basa. Sa verse 6, sabi ho sa verse 6, lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang inuutos ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Ang mga tao sa unahan ni Jesus at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw, purihin ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. So masaya sila mga kapatid, masaya ang mga Israelita that time. Na sabi, paparating ng, sabi, magliligtas sa atin. Sabi, naglatag pa sila ng kanilang mga damit, balabal. Sabi, yung iba pumutol ng sanga. Sabi, inilatag sa daraanan ng ating Panginoong Hesus. Sabi, ganun ho nila ipinapakita na sabi, gusto nila or gusto nilang magpasakop sa ating Panginoon. Ganun ho nila tinanggap ang Diyos that time. Pero sabi, hindi lahat. Kaya nga sabi ho dito, na makapasok na si Jesus, sabi sa verse 9, sabi sa verse 10, nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod. At nagtanungan ng mga tao, sino ang taong iyan? Yan. May mga tao pa rin na hindi kilala si Jesus. Sumagot ang mga kasama ni Jesus, siya ang propetang si Jesus na taga Nazaret, na sakop ng Galilea. So nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, ano daw ho nangyari mga kapatid? Nagkagulo ho. May iba-iba hong, sabi, reaksyon ng mga tao. May ibang natuwa, may ibang nagdiwang, may iba namang na-confuse. Sino ba siya? Sino ba yung pumasok na yan? Sino ba siya? Hindi natin siya kilala. Di ba? Nagkagulo ho. At sa buhay ho nating mga tao, mga kapatid, nung dumating ho si Kristo, nung kumatok po ang Panginoon sa ating mga buhay, sabi, naranasan din ho natin yun, mga kapatid. Sabi, magkaroon ng kagulumihanan sa ating puso't isipan. Bakit? Kasi nung pumasok si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin, sabi, yung nakasanayan nating sistema sa ating mga buhay, sabi ay against sa sistema ng Diyos. Kaya meron hong may mga reaction dito na na ayaw or against sa katuruan ni Jesus. Nung narinig yung katotohanan, di ba, nung na-real talk, sabi ayaw na mag-church, ayaw na magsimba. Ay, ayaw ko pumasok dyan. Nung narinig yung katotohanan, ayaw na pumasok sa church. Ayaw na magsimba, ayaw na makiisa. Kasi ho, mas mahalaga ho yung sistema niya, pang tao, pang sarili niya, kaysa sa inaalok ng Diyos ng pagbabago sa kanyang buhay. Sa atin ho, naranasan ho natin yun, mga kapatid. May time ho sa buhay ho natin, mga kapatid, nagulong-gulo ho tayo. Nung una ho nating nakilala ang Diyos, masaya ho tayo eh. Nag-aalab, nag-aapoy, ganun ho tayo nung umpisa. Pero nung habang lumalalim na, andun na eh. Doon na nagkaroon ng problema. Nung kailangan mo nang i-give up
yung mga bagay sa buhay mo, doon na nagkaroon ng problema, mga kapatid. Nung umpisa, okay. Nung umpisa, masaya. Sabi nga ng Sister Gina, marami nagsasabing mahal ko ang Diyos. Totoo po ba? Marami po. Halos lahat po yata. Nagsasabi, mahal ko ang Diyos. Pero kapag usapang pagbabago na, doon na po nagkakaroon ng problema. Nung unti-unti nang pinapasok ni Jesus ang ating mga puso, ang ating mga buhay, para baguhin tayo, sabi doon na ho tayo nagkakaroon ng hindi magandang reaksyon. Diba? Kaya nga sabi, pag may makikita kayo, may kapatiran na real talk, na pagsabihan na ituwid, yung reaction niya, tampo agad, diba? Galit agad, ayaw agad makita yung kapatiran. Ibig sabihin ho, may laman-laman ho yun. May dala-dala ho yung puso niya. Hindi niya ho matanggap yung katotohanan. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya ho, pag may nakita ho ako dito na hindi na nag-church, ibig sabihin, biro lang ho. Biro lang ho, mga kapatid. Hindi ho. Dito ho sa church, totoo ho tayo. Mas maganda na ho yung masaktan ho tayo. At least, sabi, may matututunan, di ba? Kung marireceive talaga natin, mababago yung buhay natin. Pero kung magbobulahan lang ho tayo dito, sister, ligtas ka ha, basta magbigay ka. Oh. Brother, basta palagi ka lang present. Okay na yan. Diba? Kaysa magbulahan ho tayo. Mas maganda ho na sabi, mag-grill 2 ka na lang ho tayo. Diba? At least doon ho, nasaktan ka, pero inaccept mo, may mababago. Amen? Kaysa ho, lagi kayong nakakarinig ng mga bulaklak na salita. Ano ho yung lumalaki? Wala, lumalaki lang yung ulo. Diba? Nakita nyo ho, mga kapatid, nung pumasok si Jesus, nagkagulo. Sa buhay din ho natin mga tao, nung dumating ang ating Panginoong Jesus, nagulo ho tayo. Pero hindi ka dapat maguluhan, kapatid. Anong dapat mong gawin? Dapat kang magpakumbaba. Sabi, ang Diyos nating Panginoong Jesus, ay Diyos ng kapakumbabaan. Bigay mo lang, kapatid. Surrender mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga gusto mong marating, sabi, pag tama yung lakad mo sa harapan ng Diyos, kahit hindi mo hingiin, ibibigay ng Diyos. Nakita nyo ho kung gaano katotoo yung salita ng Diyos, pangako ng Diyos. Di ba? Sabi sa Matthew, kapag sinik mo si God first, di ba? Sabi, all these things shall be added unto you. Dito makikita rin ho natin sa Matthew 21 na totoo ang salita ng Diyos. Di ba? Sabi, nangyari ho yung nakasulat sa Sakaraya, Old Testament, 1,000 taon na ho yung lumipas. Pero napangyari. Ibig sabihin ho, totoo ho yung salita ng Diyos. Kaya kapag sinabi ng Diyos, kapatid, ipagkatiwala mo sa akin, ipagkatiwala mo. Pag sinabi ng Diyos, kapatid, na unahin natin siya, unahin natin siya. Kasi sabi, walang kahirap-hirap kayang ibigay ng Diyos kung ano yung pangangailangan. Tingnan nyo, Sister Gina, prayer niya lang ho yun. Heart niya lang ho yan na mabigyan din ho yung mga kapatiran na nangangailangan, di ba? Partida, may sakit pa. Hindi makapagtrabaho, hindi makalabas. Di ba? Sino yung kumilos? Siya ba? Siya ba yung kumilos? Hindi ho eh. Ang Diyos po yung kumilos. Kasi tama yung puso, tama isip. Hindi po ba? So church, wala ho tayong dapat, hindi ho dapat magulo yung ating puso't isipan. Alam ho natin kung dapat kung sino yung pipiliin natin. Natural ho yun, mga kapatid.
Marami hong babaguhin, marami hong aalisin ng Diyos sa atin. Sabi ko sa Matthew, di ba? Kung gusto mong maging tagasunod ko, kailangan mong iwan ang pamilya mo, mga anak mo, di po ba? Meron pa nga ho yung parable ni Jesus nung nakita niya yung kayamanan, magsasaka, nakita niya yung kayamanan, binenta niya lahat para lang mabili niya yung lupa na yun, nasabi andun yung kayamanan. Di ba? Natagpuan na natin mga kapatid eh. Kaya lang nagda-doubt pa rin ho tayo. Wala pa rin tayong pagtitiwala. Church, gising pa ho ba? Ang ganda ho ng topic natin eh. Di ba? Si Lord, si Jesus, mga kapatid. May inaayos ho sa ating mga buhay. Ang kailangan lang ho natin gawin is magpakumbaba. Naalala ko ho yung tanong ni Kuya Lori last time. Kasi nga ho, nalulungkot si Kuya Lori eh. Kuya Lori nalulungkot eh. Sabi ni Kuya Lori, yan. Story time. Sabi ho ni Kuya Lori, ano hong dapat nating gawin para magbalik loob yung mga kapatiran? Kasi yun, nangungonti na eh. Wala nang uma-attend. Nalalamig na ho yung mga kapatiran na ho natin. Sabi ni Kuya Lori, ano ho yung, nagtanong siya kung ano yung pwede nating isuggest. Ano ba yung dapat nating gawin? May nagsabi ho, bisitahin. Bahay-bahay, bisitahin. Bahay-bahay. Tama naman. But then, that time, wala ho akong maisip eh. Pero hindi po mawala sa isip ko yung tanong na yun. Ano ba yung dapat kong gawin? Diba? As a part ng body of Christ, ano ba yung dapat kong gawin? Dala-dala ko ho yung tanong na yun. Pinag-iisipan ko siya. And praise God, nito lang ho siya nabigyan ng kasagutan. Diba? Ilang weeks na yung nagdaan nun ha, pero ngayon lang siya nabigyan ng kasagutan. Nung nabasa ko ho yung Romans 12. Bago ho tayo may gawin sa ating kapwa, sabi dapat may baguhin muna tayo sa ating sarili. Amen? Kasi nga ho, hindi na ho natin nagampanan eh. Sabi, magbahay-bahay, bisitahin. Eh, hindi rin tayo okay. Hindi rin tayo ayos. Paano tayo makakapagbisita? Paano natin sila bibisitahin kung tayo mismo hindi okay? Nabasa ko ho yung Romans 12. Balikan lang ho natin yung Romans 12, saglit. Romans 12 verse 2. Sabi ho dito, huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Yun po yung naging sagot sa tanong ko. Bago ko gumawa ng action para sa mga kapatid ko sa pananampalataya, kailangan ako muna. Kailangan mabago ko muna yung mindset ko kasi nga hindi ko nagawa eh. 'Di ba? Kasi kung okay yung mindset ko, dapat nagawa ko ng binisita ko na. Tama po ba? Eh hindi ko na bisita. 'Di ba? Hindi ko na chat. Hindi ko na kamusta. Sa madaling salita, wala akong nagawa. Kaya hindi ako makapag-agree doon sa word na bahay-bahay, bisitahin. Kasi nga sa akin may dapat pang ayusin. Yung isip ko po. Dapat ho natin baguhin muna yung ating mga isipan. Sabi dito, bakit daw yung isipan yung kailangan natin baguhin? Sabi dito, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin.
Di po ba? Kalooban ng Diyos na sabi, palakasin natin ang bawat isa. Kalooban ng Diyos na tulungan natin ang isa't isa. Kaya lang hindi natin magawa nga kasi nga yung mindset natin o yung utak natin punong-puno ng mga bagay dito sa mundo. Mga alalahanin, mga gusto, cellphone, diba? Scroll. So kanino dapat magsimula, kapatid? Sa sarili. Para malaman natin, sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Paul, para malaman niyo yung kalooban ng Diyos. Hayaan ninyo na baguhin ng Diyos ang inyong mga isip. Paano mababago ng Diyos ang ating mga isip, church? Hindi naman kayang baguhin ni Lord yung isip natin eh. Kung hindi tayo magpapabago ng isip, ng puso. Di ba? Kasi kahit pray tayo ng pray, na Lord, baguhin mo na yung isip ko, baguhin mo na yung puso ko. Pero deep inside, mas gusto mo pa rin yung ginagawa mo. Alam ni Lord yun na niloloko natin siya. Hindi tayo makakapagsinungaling. Sabi, magagawa lang ni Lord na baguhin ang ating puso't isipan kung magle-lay down ho tayo. Kung isusuko natin yung mga bagay sa buhay natin na, sabi nga, hindi naman dapat pahalagahan eh. Tingnan nyo yung sa verse 3. Basahin ko lang saglit sa inyo sa verse 3. Sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Ano daw sabi, church? Huwag daw pahalagahan ang sarili. Pero lahat sa atin ay makasarili. Wala sa gawain. Bakit? May work po eh. Busy eh. Wala sa church. May lakad po eh. Okay lang sana kung yung lakad mo or kung bakit yan nagtatrabaho is para sa ikabubuti ng nasa paligid mo. Pero kung nag-work ka lang para masiyahan ka lang, ma-fulfill mo lang yung lust of the flesh, wala akong kwenta, mga kapatid. Sabi, nag-work ka lang para mabili mo yung gusto mo? Napakababaw. Sabi ng Bible, huwag nating pahalagahan ang sarili natin ng higit sa nararapat. Ano yung dapat daw natin pinapahalagahan? Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Ano daw dapat yung iniisip ng isang tao, isang mananampalataya? Mga kapatid, naintindihan po ba? Church, sabi ho dito, sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Ano daw ho yung dapat iniisip palagi ng isang mananampalataya na? Kung ano yung parte niya sa katawan ni Kristo. O bigyan ko kayo ng example, mga kapatid. Halimbawa, Sister Ging, binigyan siya ng kaloob ng Diyos. Sabi, giver, mapagbigay. Sabi, dapat niyang pagpukusan ho yun. Hindi yung mga bagay, di ba, na walang halaga dito sa mundo. Di ba? Si brother, pinagkalooban ng Diyos na mag-share ng Word of God. Ano yung dapat niyang pagkabisihan? Sabi, kailangan niyang palaguin, kailangan niyang pag-ibayuhin, nasanayin. Sabi, mapaayos kung paano siya magsasalita o mag-share ng Word of God. Si brother, si sister, binigyan ng kaloob para mag-encourage. Sabi, yun yung dapat bigyan mo ng pansin. Yung ibinigay na kaloob sa iyo ng Diyos. Sabi, para maging maayos yung galaw ng katawan ni Kristo. Kasi nga ho, church, tayo po ay iisa sa katawan ni Kristo.
Lahat po tayo dito may function. Amen? Hindi po pwedeng wala kang function. May function ka, kapatid. Alamin mo kung ano yun. May purpose kung bakit ka binigyan ng buhay. Hindi po pwedeng binigyan ka ng buhay para umupo ka lang dyan. Hindi po pwedeng binigyan ka ng buhay ng Diyos para magtrabaho ka lang, para gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Binigyan ka ng buhay ng Diyos para gawin mo kung ano yung kalooban niya. Ano yung parte mo sa katawan ni Kristo. Sige nga ho, tanungin natin, church, ano ba yung part? Ano ba yung part ko sa katawan ni Kristo? Natanong na ho ba natin yun sa ating mga sarili? Hindi ho pa pwedeng attendis lang. Sabi ho sa mga ngaral, ang buhay ho ng isang tao ay tinalaga para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung disenyo. Yun po yung para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. So may purpose. Alamin natin mga kapatid, kung ano yung purpose, ano yung parte natin sa katawan ni Kristo. Kaya ho, praise the Lord, mga kapatid. Nasagot ho yung tanong. Ano ba yung dapat kong gawin para magbalik loob? O para manumbalik yung mga katawan, parte ng katawan ni Kristo na nanlalamig na? Una, baguhin ang ating mga sarili. Pangalawa, lumakad ng naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka makakakilos, hindi ka makakagalaw. Sabi kung may sakit ka. Pero kung maayos ka, wala ka sakit, makakakilos at makakagalaw ka na maayos. Tama po ba? Kaya na hindi natin nagagampanan na maayos. Ibig sabihin lang po nun, hindi tayo okay. Kaya sa mga mahilig magsabi diyan kapag tinanong, kamusta ka na sister? Kamusta ka na brother? Okay lang po. Hindi ho tayo okay, church. Hindi ho tayo okay. Kailangan natin ang Diyos para maging maayos ho tayo. Amen? So, continue ho natin yung sa Matthew. Gising pa po ba mga kapatid? Nakakasabay pa ho ba? Malinaw ho ba? O masyadong magulo si Kuya AJ? Church, correct nyo si Kuya AJ kapag may maling nasabi si Kuya AJ, ha? Matthew 21. Anong na ako, Kuya? 12 na. Tuloy natin sa verse 12. Di ba nakapasok na ho si Jesus? Pagpasok ni Jesus, sabi, naguluhan sila eh. Nagtanungan sila. Yung may iba naging masaya, yung iba na-confuse. Sino ba siya? Di ba? May mga ganong pangyayari. Pagpasok ni Jesus, sabi, pumunta si Jesus sa templo. Makinig po ha. At itinaboy niya ang mga nagtitinda, namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. So pagpasok ni Jesus, nakita niya na sabi, ang gulo ng templo ah. Sinabi ni Jesus, sinabi niya sa kanila, sinabi ng Diyos na sa kasulatan, ang bahay ko ay bahay panalanginan, pero ginawa niyong pugad ng mga tulisan. Ganun ho yung nangyari. Mababasa ho natin yan sa Isaiah, na sabi ang templo na itinayo para sa Diyos ay bahay panalanginan. Pero that time ho, nung panahon nila, sentro ho ng, dapat po pala yung templo that time, na sabi, pinaayos o pinaganda ni Haring Herodes ba yun? Sino po? Hindi Solomon eh. Alam ko, yung first yata kuya, yung kay King Solomon. Then yung second, yung kay Zerubbabel, di ba, nung sinakop sila ng Babylon. Tapos, di ba, nagiba yun.
Tas pinatayo uli ni Zerubbabel. Tas pinaganda lang ni, sino nga yung hari ng, o emperador ng mga Romano? Basta yun, di ba pinaayos na, napaganda. Dapat ho yun ay sentro na ng panalanginan. But then sabi, naging sentro ho ng kalakalan. Sabi, andun ho, yung mga sabi, iba't ibang lahi. Sabi, nagpapalitan ng mga pera, nagbebenta ng mga kung ano-ano. Sabi, yung mga inaalay, di ba? Naging ganun ho. Kaya ho nagalit si Jesus. Nagalit si Jesus. Kasi nung nakita niya, sabi, ginawa ito para sa mga taong gustong lumapit sa Diyos at manalangin. Para sabi, naging magulo, sabi, ginawa niyong pugad ng mga tulisan. Sabi ko dito, ano ba ako? So yun. Nung pagpasok ni Jesus, nadatnan niya na sabi, nadismaya siya sa nakita niya. Sabi, imbis na sabi, bahay panalanginan, sabi, naging bahay, ano nga, bahay ng mga tulisan, di ba? Mga mandaraya, manluloko. Ganon din ho yung nangyari sa buhay ng mga tao ngayon, mga kapatid. Di ba? Sabi sa Biblia, ng tahanan ng Diyos, ang katawan ng tao ay tahanan din ng Diyos. Ano ho yung laman ng buhay nating mga tao ngayon, kapanahunan? Ang laman pa ho ba nito ay pag-ibig para sa Diyos? Ang laman pa ho ba nito ay kabanalan? Ang totoo ho, sabi ang laman ng ating buhay sa kasalukuyan is napakarumi. Kagaya ho ng nakita ni Jesus nung pagpasok niya sa templo. Kaya nga ho nung may mababasa ho kayo sa Biblia sa John, kung naaalala niyo ho yung babaeng Samaritana. Diba? Na-encounter ni Jesus yung babaeng Samaritana. Sabi ng babaeng Samaritana, sinasabi ng mga Israel, diba? Sabi dito si John, punta ka kuya si John 4. John 4:20, verse 21. Sabi ng babaeng Samaritano, ang aming mga ninuno ay sumasamba sa Diyos sa bundok na ito, pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. 21, sinabi ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sabi, sasamba na tayo sa Espiritu sa katotohanan. Saan ka man naroroon. Kasi ho, sabi na walan hunang saysay. Nadismaya ho ang ating Panginoon sa kanyang mga nakita. Sabi sa verse 16, sa Matthew 21, sinabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Sumagot si Jesus, oo, hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi ng kasulatan? Na kahit ang maliliit na bata ay tinuturuan ng Diyos na magpuri sa Kanya? Kasi ho, kine-question na si Jesus. Sino ka ba? Pumasok ka dito, nanggulo ka, diba? Tinaob mo yung mga, sabi, yung mga bagay na pag-aari ng mga tao, mga nagnenegosyo. Tapos ngayon, sinisigaw ng mga tao.
Pinupuri ka nila, ikaw daw yung anak ni David, ikaw daw yung tagapagligtas. Kaya tinutulig siya ng mga leader nung panahon na yon o yung mga pariseo. Sabi, narinig mo ba yung sinasabi nila? Pero sinagot sila ni Jesus, oo. Nababasa niyo ba sa kasulatan na sinabi, tinuturuan ng Diyos na magpuri ang mga bata sa Diyos? Binalik lang sa kanila ni Jesus. Sabi sa 17, pagkatapos iniwan sila ni Jesus, lumabas siya sa lungsod at nagpunta sa Betanya at doon siya nagpalipas ng gabi. Nakita niyo, church? Yung reaction ho ng mga tao. Yun ho yung sinasabi natin kanina, mga kapatid. Na kapag meron kang nakasanayan or meron kang pinaniniwalaan na galaw o sistema ng buhay o sabi tradisyon, tas biglang dumating si Jesus sa buhay mo, talaga magkakaroon ng kaguluhan sa isip eh. Tingnan niyo ho yung naging reaction ng mga Pharisees. Na which is sila ho dapat yung unang makakaunawa. Sila ho dapat yung unang makakakita, makakapansin na si Jesus yun. Yung Diyos na hinihintay nila magliligtas sa kanila. Pero hindi ho nila nakita, nabulag ho sila. Bakit ho nabulag? May sariling motibo. And ganun din ho yung nangyayari ho sa atin, mga kapatid. Nakita na ho natin si Jesus. Alam na ho natin kung sino si Jesus. Pero hindi tayo makapagpatuloy kasi nga ho, meron pang motibo. May gusto pang mapangyari. Sabi, gusto ko pang matupad yung mga pangarap ko sa buhay. Hindi ho matutupad ang pangarap mo sa buhay kung hindi loloobin ng Diyos. Sabi nga ho nung patotoo ni Kuya Lori nung last time, di ba? Yung estudyante, dahil gusto niya na maging katulad niya yung tatay niya, sundalo, nag-aral ng ilang taon, di ba? Nakagraduate, sumakay ng eroplano, bumagsak, ayun. Nagamit niya ho ba? Hindi ho kasi taliwas ho sa kalooban ng Diyos. Yun po yung nangyayari. Sabi, is either kapahamakan, madidismaya ka, kapag sinunod ho natin yung sarili natin. So ano ho yung sinasabi? Ano ho yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus? Babalikan ho natin yung umpisa. Dumating ang hari, haring mapagkumbaba. So wala kang ibang dapat gawin, mga kapatid. Wala tayong ibang dapat gawin, kundi ang magpakumbaba din. Nakapasok na si Jesus sa buhay natin. Unti-unti niya nang inaalis yung mga bagay na hindi dapat. Huwag ka nang manlaban, kapatid. Nanlalaban ka pa kasi. Huwag ka nang pumalag. Isuko mo na kay Jesus. Isuko mo na. Hayaan mo yung kalooban ng Diyos ang mapangyari sa buhay mo. Sabi nga yung plano ng Diyos ay mas maganda pa kaysa sa mga plano natin sa buhay natin. Kung tayo, naghahangad tayo na magkaroon ng maayos na buhay ang ating mga mahal sa buhay. Diba? Yung mga magulang ho, mga magulang, makinig ho. Bakit nagpupursige, magkayod? Diba? Yung mga magulang natin, sabi para daw ho mabigyan ng maayos na buhay ang mga anak.
Amen po ba? Totoo po. Kung tayo po, iniisip natin na magkaroon ng maayos na buhay ang ating mga anak, what more pa si Lord, mga kapatid? What more pa ang Diyos? Sabi, binigyan ka nga niya ng buhay eh. So, hindi kanya pababayaan. Hindi kanya hahayaan. Sa sobrang bait ng Diyos, mga kapatid, sabi kahit yung mga masasama, pinapaulanin niya pa rin ang biyaya. Pinasisikatan niya pa rin ang araw. Ganon kabuti ang Diyos. Kaya pwede ba nating idahilan yung church na kaya lang naman ako nagpupursigi sa trabaho para mabigyan ko ng maayos na buhay yung mga anak ko eh. Yung pamilya ko, ayokong malagay. Pagmamataas ho yun sa Diyos, mga kapatid. Pagmamalaki ho yun. Ang Diyos ho kayang ibigay ang kahit ano sa atin na pangangailangan natin. Sabi nga kahit hindi ka na humiling, basta para sa ikabubuti mo, automatic yan, ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Yung masinagan nga tayo ng araw, hindi naman natin ipinapanalangin yan sa Diyos eh. Pero binibigay yan ng Diyos kusa. Araw-araw pa. Hindi po ba? Tapos tayo, masyado tayong maraming dahilan. Di ba? Para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hirap na hirap tayo. Ano ho yung nawawala? Ano ho yung kulang? Sabi, kilala na natin si Lord. Alam natin kung ano yung kaya niyang gawin. Katulad din ng mga Israelita. Kilala nila ang Diyos. But then sabi, kulang ho tayo sa pagtitiwala. Makaranas lang tayo ng isang araw na gutom. Kala natin, pinabayaan na kagad tayo ng Diyos. Amen po ba? Makaranas lang tayo ng walang laman ng bulsa. Kala natin, kinalimutan na tayo ng Diyos. Makaranas lang tayo ng mabigat na pinagdadaanan. Kala natin, hindi natin kasama ang Diyos. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi ho nawala ang Diyos sa tabi natin kahit minsan. Alam niyo ho ba yon? Hindi ho lumalayo ang Diyos, tayo ho ang lumalayo. Wala hong ibang hinihiling ang Diyos sa buhay ng bawat isa ho sa atin, kundi ang magpakumbaba tayo. Isipin nyo mabuti, church. Church. Isipin nyo mabuti. Napakadali, napakasimple ng hinihingi ng Diyos sa atin. Ano ho yun? Magpakumbaba ka lang. Si Lord na bahala mag-ayos. Mayroon pa nga time eh. Hindi mo na ako mag-church kasi hindi pa okay yung sarili ko. Ayoko munang pumunta sa church kasi gusto ko muna ayusin yung sarili ko. Gusto ko munang baguhin yung sarili ko. Church, hindi ho natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi ho natin kaya, church, na baguhin ang sarili natin. Ang Diyos lang po ang may kayang baguhin ang sarili natin. Yun ay kung magpapakumbaba tayo at iaalaw natin siya sa buhay natin na siya ang kumilos. Yun po ang katotohanan. Hindi ho natin kaya, church. Kahit ilang beses ka maggugulong-gulong dyan, hindi ka mababago. Ang Diyos lang ho makakapagbago sa ating mga buhay. At ang gusto lang ho ng Diyos, makita niya ho yung humbleness sa ating mga puso. Yung surrenderness. Diba? Yung pusong handang sumunod
Amen? Yun lang po yung hinihingi ng Diyos sa atin. Para ho makakilos, makagalaw ang Diyos. Parang may nakaligtaan nga akong part dito eh. Balikan ho natin yung sa verse 14. Parang nakaligtaan ko siya. Di ba pagkatapos ni Jesus guluhin, pagkatapos niyang linisin yung, ano ang tawag doon? Yung temple. Pagkatapos niya linisin yung temple, ano ho yung nangyari? May maganda hong nangyari. Sabi dito sa verse 14, may mga bulag at pilay na lumapit kay Jesus doon sa templo at pinagaling niya silang lahat. See? Lagay natin sa application natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Pag tayo ho nagpakumbaba sa Diyos at hinayaan nating linisin tayo ng Diyos, sabi ang kasunod ho nun ay pagpapala at biyaya. And sabi ho dito sa verse 14, kung titignan nyo ho yung pagkakasunod-sunod, pag binasa nyo ho siya ng maigi, ng mabuti, sabi from paglilinis ng templo, tubig lang nagpagaling. Di ba? Hindi ho ano lang yon. Ano po talaga yon? Sinadya ho talaga ng ating Panginoon yon. Para sabihin, para ipakita ho sa atin, na kapag ikaw ay nagpakumbaba at nagpalinis, nagpaubaya sa Diyos, kasunod ho nun yung pagpapagaling ng Diyos sa atin. Aayusin niya ho tayo. Amen? Yun po yung nangyari. Sabi, may mga bulag at pilay na lumapit kay Jesus doon sa templo at pinagaling niya silang lahat. See? Ganun lang kadali. Sa ating buhay, ganun lang din sana kadali. Kung ipapaubaya natin ang lahat sa ating Panginoon. Kaya sabi, kung ano man yung nararamdaman mo, nararanasan mo ngayon, kapatid. Sabi, walang imposible sa Diyos. Kailangan lang makita ng Diyos sa iyo yung pusong malinis, pusong tapat, pusong handang sumunod. Yun lang yung hinihingi, hinahantay ng Diyos na makita niya sa atin. Para siya'y makakilos ng buong buo sa ating mga buhay. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon ay hirap, kapos, nabibigatan, wala kang ibang dapat gawin kundi magpakumbabang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang aayos sa lahat ng gusot na ginawa mo. Tignan nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Tayo yung gumawa ng gusot, tayo yung gumawa ng gulo, pero sa bandang huli, siya pa rin yung aayos. Magpapakumbaba ka lang. Tuloy natin yung basa, mga kapatid. Sa verse 18, sabi dito, kinaumagahan, nang pabalik na si Jesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. Verse 19, may nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan. Kaya nilapitan niya ito, pero wala siyang nakitang bunga, kundi puro mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, hindi ka na mamumunga pang muli. At agad na natuyo ang puno. See, church? Hindi lang ho ito basta puno, mga kapatid. Hindi lang ho ito basta nagpakita ng himala ang ating Panginoon. Meron po itong ibig sabihin, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Maaaring pwede ho tayo yung sumisimbolo sa mga puno o sa puno na yon, church. Kung makikita nyo nga ho kung pagbubulay-bulayan nyo lang na maayos, makikita nyo yung pattern dito sa Matthew 21.
Nasabi, darating ang Diyos. Sabi, anong dahilan para bakit dumating ang Diyos? Bakit bumaba si Kristo sa lupa? Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, para linisin. Amen? Pagkatapos sabi, aalis muli si Jesus, di ba? Panandalian, nung siya ay napako sa krus, at siya'y muling babalik. Dito mo, ikita nyo na yung pattern. Yung sa pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba? Pagkatapos niyang linisin yung templo, di ba? Pagkatapos siyang makarinig ng mga kung ano-ano sa mga Pariseo, sabi, umalis si Jesus, nagpalipas ng gabi, at saka kinaumagahan, saka siya bumalik. At nung pagbalik niya, sabi, nakita niya yung isang puno, di ba? Nagugutom daw siya. Nakita niya yung isang puno, nadatnan niya, nabalikan niya, na walang bunga. Anong ginawa niya sa puno, mga kapatid? Sabi, hindi ka na mamumunga kailanman at biglang natuyot ang puno. So, makikita natin yung pattern sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. Nasabi kapag bumalik ang Diyos, nasabi walang nakitang bunga sa atin. Mga kapatid, kalunos-lunos yung kahihinatnan natin. Kaparusahan yung hinihintay natin kung walang makikita ang Diyos sa pagbabalik natin. Nakita niyo yung puno, madahon. Kapag nakakita tayo ng puno, ang ganda-ganda. Pag madahon, malagong-malago, yung berding-berde yung dahon. Pero walang bunga. Ganun yung karamihan ng mga Kristiyano o church ngayon, mga kapatid. Kung mapapansin nyo lang. Maganda sa paningin, pero walang mga bunga. Hindi nakatingin ang Diyos sa panglabas na anyo, mga kapatid. Kaya kung ikaw, brother, sister, huwag mo sabihin always present ka sa church, always present ka sa gawain. Huwag mo sabihin, di ba? Kasi hindi yun yung basihan na nakikita ng tao sa atin. Ang basihan dito, sabi, nakikita sa kilos at sa galaw natin. Yung bunga na kung anong meron ng Diyos. Di ba? Yung pagmamahal sa kapwa, yung hindi ka na madamot sa kapwa, ang Diyos hindi madamot eh. So dapat hindi rin tayo madamot. Ang Diyos ay mapagbigay. So dapat mapagbigay din tayo. Amen? Andyan yung sabi, self-control, gentleness, di ba? Sabi, fruit of the Holy Spirit. Yan dapat yung nakikita. Bunga ng isang Kristiyano. Di ba? Hindi yung, sabi, malagong-malago lang si sister Malagong-malago lang si brother. Green na green yung dahon niya. Pero walang bunga. At ayaw ng Panginoon nun. Sabi, pag nadatnan tayo ng Panginoon, nasabi, wala tayong bunga. Yun na kapahamakan yung naghihintay sa atin. Naalala niyo yung sa parable of the talents? Yung tatlong mga tagasunod, alipin? Sabi, lahat sila binigyan ng kaloob. Amen? Binigyan ng coins. Sabi, palaguin nyo ito para sa pagbalik ko, di ba? Sisingilin ko kayo. Tayo din mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina lahat tayo may silbi sa katawan ni Kristo. May mga part tayo. Amen? Kaya dapat alamin nyo, kapatid, kung ano yung part nyo sa katawan ni Kristo. Kasi nakakatakot na kapag dumating si Kristo, sabi, hindi natin nagamit yung ibinigay niyang talento sa atin. Sabi, hindi nag-multiply. Sabi, yung isa, nagawa niyang paramihin, yung pangalawa, sakto lang, yung pangatlo, natakot, walang ginawa. Binaon lang yung
Binigay sa kanya ng Diyos. Tinago niya lang. Dahilan niya kasi natakot siya. Ano ho nangyari doon sa utusan? Ano ho yung nangyari doon sa alagad? Sabi, pinatapon ho siya sa labas. Men? Ganon din ho yung mangyayari sa atin, mga kapatid. Kapag sabi, nadatnan ho tayo ng Diyos na walang bunga, na wala tayong ginawa. Kaya church, pinapaalalahanan natin ang bawat isa. Ngayon pa lang ho, alamin na natin kung ano ho yung parte natin sa katawan ni Kristo. Hindi pwedeng wala, kapatid. May part ka sa katawan ni Kristo. Kailangan yung i-claim, mga kapatid. Hindi ka basta attendee lang. Hindi ka basta taga-upo lang dyan. May pinagagawa ang Diyos sa iyo. Alamin mo, kapatid. Tanungin mo sa Diyos. Sabi, at sino mang nagkukulang sa karunungan, humingi kanino? Sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos para malaman mo kung ano yung part mo sa katawan ni Kristo. Amen? So nakita nyo, mga kapatid, yung pattern. Dito pa lang ho, pinapakita na ho sa atin kung ano yung mangyayari. Amen? Tuloy natin yung basa. Namangha ang mga tagasunod ni Jesus nang makita nila iyon. Sinabi nila, paanong natuyo kaagad ang puno? Last two na lang, church. Konting tiis. Last two. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno. Ang ginawa ko sa puno ng igos. At hindi lang iyan ang maaari ninyong sabihin sa bundok. At hindi lang iyan, maaari nyo ring sabihin sa bundok, lumipat ka sa dagat at lilipat nga ito. Ano man ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin ay matatanggap ninyo kung sasampalataya kayo. Amen ba, church? Sabi ni Jesus, kaya din natin kung ano yung ginawa niya. Naniniwala ho ba kayo, church? Na kaya rin ho natin. Maniwala ka, kapatid. Sa umpisa pa lang ng verse 21, sa verse 1 pa lang, nagpakita na ng patotoo ang Diyos. Natotoo ang kanyang mga salita. Di ba? Nang tuparin niya yung nakasulat sa aklat ng Sakarayas, doon pa lang ho, pinapakita na ng Diyos na totoo ang kanyang mga salita. At pag sinabi niya, mangyayari. Kaya pag sinabi niya, kapatid, na kaya mong gawin, kaya mong mapagtagumpayan, totoo yun. Pag sinabi niya, kapatid, nakasama mo siya hanggang sa huli, totoo po yun. Pag sinabi niya, kapatid, na hindi lang hanggang dyan ang buhay mo, totoo yun, kapatid ko. Ano yung dapat mong gawin? Sabi dito, ulitin natin yung basa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos. Kung ano daw meron tayo, kapatid? Pananampalataya. And yung faith ho, hindi lang ho, ibig sabihin no na naniniwala tayo sa Diyos, ha? Kasi ho, marami ho naniniwala sa Diyos. Uulitin lang ho natin, yung faith po, sabi, naniniwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka, at sumusunod ka. Yun po ang totoong pananampalataya. Hindi po faith yung, Lord, naniniwala ako sa iyo, Lord, pero wala kang ginagawa. Marami akong nakasalamuha sa labas. Oo, Brad, magtiwala lang tayo sa Diyos. Pero yung buhay, ibang-iba, ang layo.
Wala man lang ginagawa. Hindi man lang umaattend ng church, hindi man lang, di ba? Tapos sasabihin mo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Magugulat ho tayo sa bandang huli, sasabihin ng Diyos, ikaw na gumagawa ng masama, hindi kita kilala. Diba? Sabi ng Bible sa Matthew, hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, may ginagawa. Hindi ho sa salita lang. Dapat may ginagawa. O church, sabi baka may pinapatamaan na naman si KJ. Wala akong pinapatamaan si KJ. Kahit ako ho, kailangan ko pong i-apply sa sarili ko yung mga tinuturo ko na nababasa ko mula sa Biblia. Kasi tulad nyo ho, tao lang din na ho ako. Palagi ho akong kulang at kailangan ko ho ang Diyos sa buhay ko. Heavy po ba? Kailangan natin ang Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Wala hong ibang hinihingi ang Diyos o wala hong ibang gustong makita ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kundi yung malinis na puso na handang sumunod, handang magpasakop sa Kanya. Matagumpay ho na nakapasok ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. At naniniwala ho ako na nakapasok na ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, alam kong nakapasok na ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kailangan na lang ho nating isurrender yung mga dapat isurrender. Diba? Hahayaan na lang ho dapat natin na sabi, ang Diyos na ang kumilos at gumalaw sa ating buhay. Hindi na yung sarili natin yung masusunod, kundi ang Diyos na ang masusunod. Sabi nga ho nung nakarang Biyernes, katulad kayo ng mga aso. Sakit no? Pero totoo. Di ba? Sabi yung mga nagsasabing sila ay sa Diyos, dapat ipakita nyo na kayo ay sa Diyos. Sabi, para tayong baboy. Nilinis na ng Diyos, babalik uli doon sa putikan. Yung aso, sabi, isinuka na, sorry po sa word. Diba? Pasintabi po sa mga kumakain, sa mga kapanood. Diba? Sinuka na, pero kakainin uli. Which is totoo, ganun ho tayo mga tao. Mabilis ho tayong makalimot. Mabilis ho natin kalimutan kung ano yung ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Isa lang ho yung hinihiling ng Diyos, mga kapatid ko. Mapagpakumbabang puso ho. Babalik ho tayo sa umpisa. Nung pumasok si Kristo sa Jerusalem, siya po yung haring mapagpakumbaba. Meron po tayong mga inaasahan. Alam ko ho, meron ho, tayong mga inaasahan na sabi kapag pumasok ka sa church, sabi aayos yung buhay mo, di ba? Magkakaroon ka ng, di ba? Kung ano man yung iniisip mo na yon. But then sabi, hindi natin alam kung ano yung isip ng Diyos. Katulad ng mga Israelita, meron silang hinihintay o inaabangan. Meron silang gustong mapangyari, pero hindi ho yun yung nangyari. Iba ho sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat lang ho natin gawin, mga kapatid, relax lang ho. Hayaan lang ho natin kumilos gumalaw ang Diyos. Huwag ho natin pigilan. Kapag may mga tinatanggal ang Diyos, hayaan lang natin. Amen? Huwag ho tayong manlaban. Huwag ho tayong magmatigas. Sabi nga ho ng Biblia, kapag naririnig nyo ang tinig ng Diyos, huwag nyong patitigasin ang inyong mga puso.
Amen? Para sa ganon, sabi, mabago ho tayo ng tuluyan. Hindi ho tayo mababago kung ayaw natin magbabago. Magagawa lang tayong baguhin ng Diyos kung tayo po ay magpapabago. Yung willing, di ba? Yung bukal sa ating puso. And nakita ko rin ho yung magandang side ng CFC Church, family church na ito, na kung bakit, sabi, napakaluwag nila pastora, di ba? Nila kuya. Pero alam niyo ho ba kung bakit maluwag sila pastora? Bakit maluwag ho tayo dito sa church? Kasi ho, ayaw ho natin nasabi yung sapilitan. Amen? Ayaw ho natin yung pinipilit ho tayo. And ayaw din ho ng Diyos nun, mga kapatid. Yung pinipilit tayo na sundin kung ano yung kalooban niya. Hindi ho. Ang gusto ng Diyos, may kusa. Yun ho yung gusto ng Diyos. Kaya I'm thankful, mga kapatid. I'm grateful, Panginoon, sa lugar na ito. Na, sabi nga, kahit maliit lang tayo. Di ba? Kahit wala ho tayong maraming koneksyon. Isa lang yung koneksyon natin, si Lord. Di ba? Pero sabi, saganang-sagana ho tayo sa katotohanan. Ang kulang na lang ho talaga is yung sabi nga, yung acceptance. Yung pagtanggap. Di ba? Yung pag-reject sa ating mga sarili. Meron ho ba ditong pinilit? Wala naman ho, di ba? Pag may post nga ho tayo sa GC, wala hong halong pamimilit eh. Sabi ho doon sa poll, sino yung gustong pumunta sa Bible study? Di ba may choices pa doon na sabi, never mind. Di ba? Binigyan, sobrang luwag eh. Binigyan pa kayo ng choices na never mind. Di ba? Sa ibang church ho, hindi ho pwede yun. Sa ibang church ho, kapag hindi ko kayo umattend, puntahan na kayo sa bahay, may kamakatok na ho dyan. Bro, sister, bakit hindi ka na nakano? Anong nangyari? Oh. Dito ho sa church, wala akong sapilitan. Kasi ho, yun po yung gusto ng Diyos. Wala akong sapilitan. Pero wag niyo hong gawing lisensya naman din ho yung pagiging maluwag ng church. Napabanjing-banjing lang tayo, akala natin naglalaro. Hindi ho. Matatanda na ho tayo. Alam na ho natin ang tama at mali. Matakot ho kayo, church. Alam niyo kung bakit? Sabi ho ng Biblia, paalala lang ho, pag alam mo na yung katotohanan at hindi mo pa ginawa, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. At maaaring magdulot po yun ng pagkahiwalay natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, wala pa rin tayong ligtas. Kala nyo okay na, maluwag. Hindi, sa bandang huli kayo pa rin ang magsasuffer. Kapag hindi nyo ginawa, sinunod. Diba? Yung tama na alam nyo dapat gawin. Amen po ba? So church, may natutunan ho ba tayo?